At ngayon, inihahandog namin ang dulang pinamagatang Henesis. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang ng Diyos yan, sapagkat alam niyan kung kakain kayo ng bunga ng purong kahoy na yan, ay magkakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nakita ng babae na maganda ang bunga ng punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Kay inam siguro kung maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. At nang makakain sila, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Diyos, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag ng Panginoon ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroroon?" Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Opo, pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. At kumain ako. Bakit mo ginawa ang bagay na yun, babae? Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natusong kumain. dahil sa pagsuway ng tao, sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhimo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ay dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. sa babae na may ito ang sinabi, Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki, iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. at sinabi naman niya sa lalaki, Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y
sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal. Pagkain mo'y magmumula sa mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin, sa pagod at pawis. Pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, Ngayon, katulad na natin ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. kaya't pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos, at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Inyong napakinggan ang kakaibang programa sa radyo na hango sa banal na kasulatan, ang Biblia. Ang narinig ninyo ay matatagpuan sa Genesis, na ang ibig sabihin ay pasimula. Ang programang ito ay inihahandog sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.